ganyan eh, no? Hanggang saan, hanggang kailan mo gustong sumunod kay Jesus. At sa aking pag-ikot, may mga narinig ako, no? Sino ba dito ang mga dumaan sa pagsubok? Taas sa kamay! Lahat! Diba? Lahat dumaan sa pagsubok. Eh, bakit ka pa susunod? Uwi na. No? Hindi pinangako ng Panginoon na pagka ikaw ay sumunod, wala kang pagsunod. Amen? Hanggat ikaw ay lumalapit at lumalalim. Tandaan. Ulitin ko po ha. Hanggat ikaw ay lumalapit at lumalalim. Hanggat ikaw ay lumalapit. Hanggat ikaw ay naglilingkod. Hanggat ikaw ay lumalalim. Ano yung paglalim? Hanggang sa sinasabi mo na sa Panginoon na, Panginoon, iaalay ko ang aking buhay sa iyo. Panginoon, iaalay ko ang aking pamilya sa iyo. Kasi naririnig yan ni Tanim. Bakit? Kasi noong ikaw po ay naglilingkod, wala ka pang promise na gano'n. Wala ka pang sinasabi. Kaya, sabi nitong right hand ni Tanim is, boss, bakit hindi pa natin kinukuha, tinutukso itong isa? Okay pa yan. Sabi nga niya, okay pa yan. Sabi ni Tanim, okay pa yan. Kasi, wala pang commitment yan. Wala pang ino-offer. Yan. Kaya, akampi pa natin yan. Sabi na, ito pong isa, bakit naman po natin to kailangan ng tuksuhin? Bakit kailangan na natin paikutan? Ay, kasi malalim na yan. Inaalay na yung buhay. Gusto nang ibigay sa Diyos yung buhay hindi na natin makukuha yan. Ito pong isa, malalim na yan. Sinasama na niya yung pamilya niya. Kaya kailangan na nating paikutan yung pamilya. Kaya mga kapatid, habang tayo ay naglilingkod at lumalalim, no, sa ating Panginoon, mas lalo tayong tinutukso at pinaliligiran ng dyablo. Kaya ganun na lang, patuloy tayong kumapit. Hindi ako makakapit. Injured. Kailangan natin kumapit sa Panginoon. No? At lagi natin ipanalangin na, Lord, kung hindi man ako makakapit, ikaw ang kumapit sa akin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Now, my dear brothers and sisters, ang ating pong gospel ay sabi is deny yourself. Take up your cross and follow me. Paano ka susunod sa Panginoon? Kung ito na si Tanim, pinaliligiran ka na. Paano ka susunod sa Panginoon? Kung ito na niyuyug-yug ka na ng iba't ibang klase ng mga pagsubok. No? Paano? Alam niyo po, merong ibinigay na gabay ang Panginoon para tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Amen? Dahil gusto ng Panginoon, gusto ng Diyos na lahat tayo ay maging tagasunod. Lahat tayo ay maging disipulo niya. Walang bata, no? Walang matanda. Walang exception. Lahat tayo. Doon po bang sa lahat na yon, kasama ka doon? Naku, parang walang sumasagot. Doon po ba sa lahat na yon, kasama kayo? Mahina. Mahina, Lord, mahina. Ano bang gagawin natin dito sa mga ito? Okay, ulitin natin. Doon po ba sa lahat ng yon, kasama kayo? Amen! Ayan, palagpakan natin ang Panginoon. My dear brothers and sisters, ito po yung tip
sarili. Sabi ng Panginoon, kung ibig ninyong sumunod sa akin, sabi, talikdan, limutin ang ukol sa iyong sarili. Ano yung lilimutin? Ano yung tatalikdan? Ano yung aalisin or ano yung tatalikuran mo sa iyong sarili? Alam niyo po una, hindi po masama na isipin ang sarili. Amen? Kasi kung hindi mo iisipin ang iyong sarili, baka una, magkasakit ka. Pangalawa, baka pagka kinalimutan mo yung sarili mo, makalimutan mo na kumain ka. No? Baka ang mangyari, magkaroon ka na ng psychological illness. Baka magkaroon ka ng iba't ibang klase pa ng mga pagdadaanan mo, which is kailangan maging matatag ka rin. Okay? Hindi po masama na isipin ang ating mga sarili. Kailangan po natin yan. Pero, ang masama ay yung makasarili. Sabihin nyo nga po, makasarili. Ayan, no? Yung makasarili, yung nakasentro ang iyong buhay sa iyong sarili. Lagi na lang ako. Bakit ako? No? Kailangan po natin kalimutan ang ating sarili. No? Stop being selfish. Huwag kang makasarili. No? Isipin mo rin yung iyong kapwa. Stop being self-centered. Ako lang yung magaling. Diba? Uy, hindi tatakbo ang prayer meeting pagka wala Sister Agnes, ha? Pagka absent ako, walang prayer meeting. Hindi po ganun. No? Stop being self-centered and stop being selfish. Hindi po nakakatulong ang pagiging makasarili at yung lagi lang nakikita mo ang iyong sarili. Lagi ka na lang ganito. Ayan, mga Gen Z. Now, mga millennials. Me, myself, and I. Lagi na lang ikaw. Wala ka ng ibang pinagtutuunan ng iyong pansin, kundi ang iyong sarili. Kundi ang iyong sariling kakayanan, kundi ang iyong sariling kapasidad, kundi ang iyong sariling kagalingan, kundi ang iyong sarili. Me, myself, and I. Wala kang ibang nakikita, kundi ang I. My dear brothers and sisters, ang pagsunod po kay Jesus ay ang paglabas sa iyong sarili. Paano yun, sister? Ito po yung sinasabi nating pakikipagkapwa-tao. No? Pakikipagkapwa-tao natin sa bawat isa, sa ating mga kapwa. Hindi lamang yung mamimili ka ng makakasama mo. Amen? No? Paglabas sa ating mga sarili, kaya gano'n na lamang po. No? Yung misyon ng community ito na panalawin ang banal na pamilya sa bawat tahanan. Maging lumabas sa sarili, magmisyon, ipahayag ang salita ng Diyos sa bawat pamilya, sa bawat tao. Amen? Amen po, no? Ang makikipagkapwa-tao po ay maganda ang kinakahinatnan. Meron kang karamay. Amen? Meron kang kasama. Meron kang katuwang sa pag-aaral. Meron kang katuwang sa pagpapabanal. Meron kang katuwang pagka ikaw ay natutuwa. Alam naman gusto mo ikaw lang matuwa. Di ba? Tawa ka ng tawa. Mag-isa ka lang. Yung pala, ganun ka na. No, kailangan meron kang kasama. May taliling ka na. Ay, no? Kailangan may kasama ka. Sa hirap, sa ginawa, may karamay ka. At yun po yung nais ng Panginoon. Yung tayo po ay lumabas sa ating mga kahon, sa
tayo po ay nakapag-focus sa ating core values. Letter S, strong family ties. Kahit na hindi tayo magkakadugo, ang ating pong turingan ay magkakapamilya. Amen? Amen, no? Letter L. Yun po yung love, pagmamahalan. No? Na nandun yung nakikita mo naman na mahal mo ang bawat isa dahil nga pamilya tayong magkakasama. R, respect. Kay bata, kay matanda, nandoon ang respeto. Di ba po? Kahit na hindi ka mamimili, ay si Sister Agnes lang kasi malaking mag-donate. Si brother. Na hindi po. Lahat po tayo pantay-pantay dahil sa paningin ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. No, hindi po tayo tawag nito, nagdi-discriminate. No? Kailangan tayo po ay sama-sama, pantay-pantay. Pantay-pantay sa paglilingkod, pantay-pantay sa pagtulong, pantay-pantay sa pag-aaral. Amen? Ano pa? C, compassion. No, may simpatsya. Nandoon din po yung pagmamalasakitan. No, may patay kayo, punta tayo. Lamay tayo, dasal tayo. No? Ano yung problema? Pag-usapan. No? May pinagdadaan ng problema. Kaya mo, sister, hindi man kami makapag-ambag. Papanalangin namin. Kaya mo, sister, di ba? Panalangin natin yung gusot na pinagdadaanan mo ngayon. Kaya mo, Brad, no? Darating din yung time, no? Na yung pamilya nyo maayos din po. No? So, ganun. Ang paglabas natin sa ating sarili, ito po yung isang definisyon ng pagpapahayag ng pagmamahal sa ating kapwa. Ika nga, no man is an island. Di ba po? Hindi ka makakakilos kung mag-isa ka lang. Amen? Amen. Ayan. Paglibot sa sarili, no? Next, pasanin ang krus araw-araw. Sabi po, araw-araw. Hindi po papasinin lang yung krus pagka okay. No, hindi lang papasanin ang krus pagka malakas. Hindi lamang po papasanin ang krus pagka maalwa ng buhay. Hindi lamang po papasanin ang krus pagka mayroong gatong. No. Ang krus na sinasabi dito, mga kapatid, ay hindi po ito tumutukoy sa pasakit. Kundi ito po ay tumutukoy sa ating mga responsibilidad. Ano po ba yung responsibilidad natin? Ang responsibilidad po natin bilang isang mga Kristiyano ay makasama din po natin ang ating mga kapwa para maging Kristiyano rin. Diba? Na mahikayat natin sila pumunta sa ating simbahan. Na mahikayat din natin sila na maging taga-sunod din. Kasi nga po, lahat, inaanyayahan ang lahat na maging taga-sunod at maging disipulo ng Panginoon. No? So, kaya po, ang pagsunod po natin sa Panginoon ay may kaakibat na responsibilidad. At tayo po, lahat, pinababatid ng ating Panginoon na tayo po ay may pananagutan sa isa't isa. Naalala ko si Father George, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Amen. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Yan po yung pinagustong ipahayag sa atin ng
Sabi ni Saint Thomas Aquinas, to love is to will the good of the other. Na ang ibig sabihin na ang pag-ibig natin, ang pagpapahayag ng pag-ibig ay para sa kabutihan ng ating kapwa. Sa kabutihan ng bawat isa. Hindi po sa kabutihan ko. No? Hindi po sa kabutihan ni Ate Mira. Kaya po tayo nandito sa pagtitipon na ito, hindi po para sa kabutihan ni Kuya Luis, kundi sa kabutihan natin lahat. No? Pinalalapit tayo ng Panginoon para sa kabutihan natin. Ayan, para sa kabutihan natin lahat. Hindi lang porket merong pakinabang, makikinabang. Hindi po porque merong ibibigay, nandyan. Di ba po? Kundi, kaya po tayo naririto, tayo po ay nagmamahal. At yung pagmamahal na yon ay para sa ikabubuti ng ating kapwa. Ikabubuti ng bawat isa. Ikabubuti ng iba. Okay? Ang ganda po nung sinasabi na pasanin ang krus araw-araw. Kasi yung krus na yon, yung po ay responsibilidad natin sa ating kapwa. Sabi ni Mother Teresa, it is not about how much you do, but how much you love, you put into what you do. That counts. Diba? Hindi importante kung gaano karami yung ginagawa mo. Ang importante ay yung pagmamahal na ibinibigay mo doon sa ginagawa mo. At yun po ang nabibilang. Amen? Amen, no? Totoo po yun. Marami kang ginawa. Pero, yung mga ginawa mo na yun, deep inside your heart is para sa iyong kabutihan, para sa iyong karangyaan, para sa iyong fame, para maging famous ka. Hindi po yun. Kundi kung gaano mo ginagawa iyon ng may pagmamahal. At yun po yung binibilang ng Panginoon para sa atin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Ayan, no? Ang pagsunod sa po kay Jesus ay hindi pwedeng mangingibabaw ang sarili. Diba? Selfless nga eh. Diba? Diba may awit yan yung selfless love? Ayan, ni Jamie Rivera. Selfless love. Kinakalimutan ang sarili. At ang pagsunod din po kay Jesus ay ang pagsilisentro ng ating buhay para sa iba na kung tawagin ay altruism. Search na lang po. Altruism, no? Sabi nga is, ang tanong, ang hamon na ito, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Makamtan mo man ang buong yaman ng Pilipinas. Kung wala kang pakikipagkapwa-tao at hindi mo kayang pasanin ang krus mo araw-araw. No? Ano ang mapapala mo? No? Pagdating po natin sa langit, hindi naman tatanungin sa atin doon, ilan ang kotse mo? Ilan ang lote mo? Diba? Hindi yun ang tatanungin sa atin. Ilan, no, ang bahay mo? Ilan, no, ang mga damit mong mayroong brand? Ilan ang mga bag mo na Louis Vuitton, Chanel, no, mga ganon? Hindi po yun. Kundi ang itatanong sa atin ng Panginoon ay, ilan ang nakasama mo papunta sa gawain ko? Ilan, no, ang nilaanan mo ng panahon para makadaupang palad ko? Ilan ang nakasama mo para maging mabuti silang tao? Amen? Ang pagsunod po kay Jesus ay hindi
kaginhawahan, no? O katagumpayan dito sa mundong ito, kundi ito po ay tungkol sa pagsuko natin yung ating kalooban, pagsuko ng ating kalooban sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, minsan natatanong din natin, hanggang saan nga ba? At hanggang kailan nga ba natin gustong sumunod kay Jesus? Minsan talaga dumadating sa point na nagigibang tayo. Amen? Na parang wala namang nangyayari. Hindi naman dinidinig ni Lord yung prayers ko. Diba? Parang nandun tayo sa point na anong mapapala ko dyan sa simbahan? No? Pero kung nagiging materialistic tayo, yes, masasabi mo yun. Pero yung kasiyahan na nararamdaman mo sa tuwing ikaw po ay nakakasama sa gawain ito, hindi po mapapantayan ng anumang material na bagay dito sa mundo. Amen? No? Few months, last month, hanggang itong mga papasok na March, talaga pong nandoon kami sa stage, no, sa pamilya namin, sa stage na kami po ay urong sulong. Personally, para sa akin, parang lagi akong nagtsatsa-tsa pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sabi ko nga, pupunta ba ako o hindi? Pupunta o hindi? Ako ba'y pupunta o hindi? Kasi nandoon yung urong sulong mo sa paglilingkod. Dahil gusto mo po, sabi nga is, kailangan pagka naglingkod ka, kung ano yung nandoon sa kalooban mo na sakit, tinanakit, no? Yung puot, yung negative things, kailangan alisin mo yun para yung iyong pagpunta, yung iyong sakripisyo ay buong buo na inaalay mo sa Panginoon. Amen? Pero alam niyo po, gumawa ang Diyos ng isang bagay sa buhay ko na naging ito po ay blessing in disguise. Ang sipag ko, no, naglaba ako. At ito po yung nangyari sa akin. Blessing in disguise, naipitan po ako ng ugat. Kaya hindi ko po ma-hold ng matagal ang microphone. Ang aking pag-close open, hanggang ganyan lang po. Na? Ito, connect. Pagdating doon sa dulo, ayaw mag-connect. No? Dahil naipit ang ugat. Masakit, makirot. No? Talagang umaaray ako sa gabi, lalo na kung hindi ko talaga siya napupwesto ng maayos. Before, ito pong kaliwa ko, nagkaroon ng decorvein. No? Mga ilang months din. Yung unang case nito, nagpaturok ako ng, yung steroids 2 times. Para lang pala yun sa kirot. Matindi yung steroids. Magkano yun? 3,000 isang shot. Tapos, after 1 week, after 5 days, eto na naman yung kirot. Pero nung lumipat kami sa doktor sa MCU, decorvein, pina-x-ray, and then nakita naman na wala namang tumubong laman sa buto or anything. Hindi, talagang hindi daw pangkaraniwan yung decorvein na yun na nangyari sa akin. So, ang nangyari, binigyan lang po ako ng split. Piniscribe akong bumili ng split, ganito, para sa kaliwa. And then, iayos lang yung posisyon kasi pagka natutulog at saka pagka ganitong busy days, kailangan busy time, kailangan hindi na iikot ng ganyan. Kaya kailangan naka-steady lang siya. No? So sabi nga noon, so split plus hot and cold compress. Ngayon po, ang laki ng tipid ko. Ngayon, mga kapatid, hindi po ako nagpa-doktor. Dahil si Lord na yung nagsabi, ayaw mo na yan. Hot and cold compress lang yan. At split. Bumili po ako ng pangkanan. No? Purihin ang Panginoon, nakatipid ako. Isa po sa blessing ni Lord yun. No? Yung split na to, it cost only, wala pang 200 pesos.
ganyan. Hindi pa. Yung gano'n, medyo okay. Yung ganyan, hindi pa. No? Ang close open ko, ganyan pa lang. Pero eto ayaw magkita. Unlike this one. Ayan. So talaga pong naging blessing ito. And then, so, yung trials sa pinagdaanan namin talagang mabigat. No? Mabigat. Sumulat po ako sa pader kung saan kami natutulog ni Brother Husband. Nilagay ko po doon, I am not okay. Okay? I am not okay. Even though magkatabi kami ni Husband, nag-uusap kami, pero I am not okay. Ito pong kirot na ito, kaya kong tiisin. Pero yung kirot na nangyayari sa pamilya, hindi ko kaya. And I asked him na hanggang kailan mangyayari ito. No? So, before po ko sabihin sa kanya yan, I asked the intercession of St. Clair of Assisi. Kasi yun po yung nandun sa wall namin yung kalendaryo ni St. Clair. So, St. Clair, Inang Clara, alam ko po na kaya mo kong ipanalangin, isama sa panalangin. And then, umaawit po ako. Come, Holy Spirit, I need you. Kasi kailangan ko po ng lakas ng loob. Kasi hindi ko po kayang magsalita sa asawa ko. Promise. Pagka po ganong sitwasyon, hindi ko kayang magsalita. Ang alam ko lang is, kung ano yung masakit sa akin, kung ano yung nararamdaman ko, yes, masasabi ko. Pero maliban doon, hindi ko kaya. Kaya, tinawagan ko po ang banal na spirito at ang panalangin ni Inang Clara. Nabigyan ako ng lakas ng loob na makapagsalita tungkol sa pamilya namin. At ayoko rin po, siyempre, sino ba dito yung gustong nagsiserve kayo dito tapos hindi kayo kompleto? Di ba? Nagsiserve kayo dito, pero merong naiiwan sa bahay. Tapos, magsiserve kayo dito, hindi nyo pinag-uusapan kung ano yung nangyayari sa relasyon ninyo sa isang pamilya. Di ba po? So, talagang napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa husband ko na I am not okay. Itong kirot na ito, kaya kong tiisin. Pero yung kirot ng pamilya na nararanasan ng isang pamilya, hindi ko kaya. And then nakapag-usap kami. Salamat sa Panginoon. Instant. Binigyan niya ako ng lakas ng loob. Instant. No? Yung blessing, yung pagtugon ng Diyos sa akin. Instant po. And then kinabukasan, sabi ko kay Brother Husband, bukas, Friday, Thursday ng gabi kahapon. Ano Thursday kahapon? Sabi sa kanya, mayroong confession and deliverance sa atin, sa community, para preparation sa ating anniversary. Bakit natin kailangan ng confession? Hindi po porkit na narito tayo sa gawain, ay hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Amen? Hindi po porkit na tayo po ay nagdadasal araw-araw at nakakahingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, ibig sabihin po noon ay hindi na tayo magkukumpisan. Hindi po. Kailangan po tayong mangumpisa. And deliverance. Siyempre, hindi lamang po tayo yung nakakaranas na lagi lang, okay lang yan. Nag-set tayo ng mga activities, youth journey, CLSS, Mother's Day, pero hindi sa walang nangyari, kundi may effort. Pero yung sagot sa pagtugon na tayo ay madagdagan, hindi nangyari. So there is something wrong. Kaya
deliverance, pinagkalooban po tayo through Father JP ng deliverance kanina. And then, napakaganda po ng nangyari kanina. Hindi ko, nakapagbukas ako, no? Na-open ko kay Father kung ano yung nararamdaman ko, na-open ko yung case ng ating, na-open namin ang tungkol sa atin, dito sa community. And dahil po sa mga hinipo ng Panginoon na instrumento, tayo po ay uusan na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, denying ourselves and taking up our crosses every day is the key to follow Jesus. Amen? At ang katulad po ng inyong mga refleksyon kanina, kapatid, hanggang saan at hanggang kailan mo gustong sumunod